Afterwards, Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole, sin no more, lest a worse thing come unto thee. The man departed and told the Jews that it was Jesus which had made him whole. Sabay-sabay. And therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him, because he had done things on the Sabbath. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na usapan ulit namin, mag-aaralan, particular na attitude ng mga Hudyo. I pray na maintindihan namin ang mensahe ngayon, makita namin tuloy, hindi kami maging ganito. At makita namin sa iba itong ganitong klase ng attitude at pag-iisip, Panginoon, maiwasan, ma-steer namin kung kaya pa. Matulungan sila na hindi magkaganito, nakapuntok sa maliliit na bagay at namimiss yung importanteng bagay. So, we pray kayo kung una sa yung lingkod, bawat isa sa itong manalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun. Good evening po sa lahat. Good evening po. Napaka-iksi nito, no? Kaya napaka-importante. Kaya bagalan lang natin, makuha natin yung meaning, aral. Balikan natin muna yung last four, no? So sa John 4a, God wants true worshipers. John 4b, white already to harvest. And then John 4c, except he see signs and wonders. Ito po yung pagaling siya, no? Nobleman. Yung anak, nobleman. Sabi niya, inferior basis of belief. Last week, ito na nga yung nakita natin dito, yung bandang huli. Yung pinagaling naman, doon sa pool of Bethesda. So, natapos yung last week. Ang title natin is, Will Thou Be Made Whole? The Role of the Will in Deliverance. Ngayon naman, natin papatagalin to, no? Pero sana tutukan natin yung kwento, yung mismong atmosphere doon. Kasi nangyayari ito, kaya po nasa Bible yan. Marami kasing kwento sa Bible, hindi naman kwento-kwento lang to, no? So pag tinututukan nyo talaga, may mga matututunan kayo na hindi nyo na makakalimutan. Kaya i-invest nyo yung time nyo ngayon. Sabi ka rin ni Brad, hindi umaawit eh. Napansin ko rin. Kasi pag nagiging common place na sa inyo yung church naman, okay sana, kaso hindi rin. So awitan yan eh. So worship time din yan. Pero lalo ngayon, mag-aaral tayo. Ilagay nyo yung sarili nyo dun sa senaryo kung saan tayo. So last week nga, may maganda nangyari, no? Yung isang may sakit, tinulungan, walang kapag-asa, nakakaawa. Kinawaan ng Diyos, tinanong, gusto kong balik, syempre gusto. At siya naman ay pinagaling. So medyo tema rin last week yung mga false belief. Nakakaawa po yung mga tao. Pag sila ay tinuruan ng walang kakwenta-kwentang bagay, napaikot lang sila ng kanilang paniniwala. I believe, yung konsensya nila, alam na nila yun eh. Kaya pag nag-soul winning tayo, matapang ka dapat. Hindi lang aaway ha. Sabihin, alam mo yung dala-dala mo. Huwag mong hayaan na takot lang ang maging hadlang. So siguraduhin mo yung mensahe, pag sigurado ka na, may tapang at may pag-ibig, sabay yun. Bigay mo sa kanila. So last week, yan nga, gumaling. And then, doon natapos po yun doon sa 9, no? And immediately, the man was made whole, gumaling. And took up his bed and walk, kasi sa sakit niya po, hindi siya makalakad. Kaya nakatambay na lang siya, nakakaawa naman, walang, sabi doon, he had no man, no, na tutulong sa kanya kasi may superstation pa sila. Kaya diyan natapos yung gumaling siya, salamat sa Panginoon, pinagaling siya, lumakas siya. Dinala niya pa yung kanyang higaan.
Kaso, sabi dyan, and on the same day was the Sabbath. So, hindi na natin pinansin yun. Kasi ngayon ang pa-focus natin yan. Kaya ang title natin ngayon, interestingly, may kulto dito, no, sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas. Buong mundo yan. Mga Sabadista tawag natin. Hindi nyo pa alam. Sa English, Seventh-day Adventist. Diyan ang galing din yung mga JW. Hindi, baliktad. Yan pala yung nanggaling sa Jehovah's False Witness. Yung title natin ngayon, kunin natin doon sa kanina na sa verse 10, no, sabi dyan, it is not lawful for thee. Yun lang yung title natin. It is not lawful for thee. Sa Tagalog, hoy, sinisita. Hoy, di mo dapat gawin yan according sa batas. Malilate natin yan actually kahit sa buhay natin. Banggit na naman yung COVID, banggit ng bakuna, yung ano pa bang mga gustong-gusto nitong mga to na nagbibida sila na yung ating kalayaan ay isa sa mga ayaw kong maging trabaho kayo, ewan ko sa inyo ha. I'm sure ayaw din nila yun eh. Minsan ganun eh, no? Bagay, maraming ano yan eh. Kaya ang hirap maging security guard, di ba? Parang police din pala, tsaka pastor din pala. Ayaw mo na naninita ka, naninita. Di ba? Kaya naalala ko yung sinita tayong security guard. Nag-soul winning tayo. Ngayon may viral pala, no? Kaya ang hero sa LRT naman, kaya sinasabi ko, ako yoko rin nun eh. Hiroin mo, ito tumatalsik pa yung laway mo. Dito okay lang sumigaw ako. Pumunta kayo dito, amen? Wala tayong binabastos dito. Kaya ako, hindi ako dun. Hindi din ako makikinig yung iba. Nagbibida lang itong mga to. Kaya nga Brother Clary, sinasabihan ko rin yun. Bakit kailangan mo magtrompa doon? Ilan ba naliligtas doon, di ba? Yung mismong seminar natin dito, sinabi ko yun. Akala ko tatalab. Hindi. Anyway, hindi ko maintindihan yun kasi gusto winning ka, hindi mo lang sigawan. Plus, pag daan-daan lang yan, MRT, LRT, totoo yun eh. Totoo rin yung mga, kasi nadadamay tayo, no? Yung iba doon kasi literally, hindi naniniwala sa Diyos, tapos makakarinig sila. Ayaw nga nila eh. May karapatan dapat sila, no? Kaya ganun tayo pag soul winning, tinatanong muna natin. Ano ba tayo napunta doon? Lawful, yan. So, sinisita, no? Nag-soul winning tayo, sinisita tayo. So, makikibagay ka rin. Kaya tinitingnan mo, bakit ba? Anong dahilan? Kasi may mga tao din, kaya iwasan nyo yan, ha? Sa church, kahit churches nangyayari kasi. Yung ibang tao na makasita lang, doon minsan nakakatulong. Kunwari, bawal magdikit ng bubble gum din, ha? Talaga namang masama. Paano yung antok-antok? Mas gusto ko lang andyan yan. Di ba? Gugulatin ko na lang sa preaching. Pero again, yung mga rules na yan, maganda yan kung tamang rules at tama yung application. Kino-consider mo, of course, yung ibang tao kasi by faith nga tayo dito eh. Sa lahat ng kayo, kaya nabanggit ko, ayoko nung naninita. Kahit sa amin siyempre, marami rin ito, lalo sa work from home na yan. Hindi ko masabihan yung aking kasi nga hindi rin ako believe dun eh. Yung mga tao ko, hindi ko masabihan na, ano tayo dapat pasok tayo Kahit pwede mo nang gawin sa bahay kasi sabi nila eh. Kaya, nahihirapan din ako dun eh. And then again, dyan tayo mag-duel kasi ngayon, kaya ko. Sino dito gusto manita? Yan, kahit yung mga panganay kang anak, di ba? Isa ka pang pasaway. Pero tinuturuan ka na turuan mo yung mga kapatid mong maliit. So, hindi madali yan. Naalala ko Stephen, ganun. Hindi naman nakikinig yan eh. Subukan mo. Paglaki mo, ganun at ganun din yan eh. Magiging tatay ka, magiging manager ka. Kailangan matutunan mo yung bagay na yan. Okay? So, pero, may mga tao talaga na ito yung pag-aaralan natin ngayon. May mga tao na mas gustong-gusto nila yun. Yung maninita.
ay di pinapakinggan, tuwan-tuwa sila ng ganun. Okay? And ito nga, pag ginag-aralan mo yung mga policy na pinapatupad ng sa ano na lang, sa LTO na lang. Ang daming ano dyan, medyo naintindihan mo tama rin. Tulad ng tint, di ba? Nakalagay yan, literal, bawal yan eh. Kaya nga may tint eh. At hindi mainit. Eh, hindi makita yung tao sa ano eh. Ba't mo kailangan makita? Di ba? Tapos natawa ko yung mga mababang sasakyan. Bawal daw maglagay ng ano, top load. Maganda social media ngayon, ano eh. No? Pwede ka mag-comment. Dati hindi eh. Kaya natawa ko sa mga ano. Eh, nag-explain yung ano, official doon. Sabi, eh kasi sa aerodynamics yun eh, kaya bawal eh. Tawan-tawa yung mga nagpapauso ba. Ngayon, in a way, maintindihan mo rin. Tapos yung mga ano, bawal daw yung cellphone, di ba? Oh. Eh ngayon, lalaki na ng mga TV sa mga ano eh. So, ang hirap manita, pag yung pinapatupad mo, walang kwenta. Naintindihan niyo ba yun? So, pero, makikita natin dito, panggitin natin yung COVID na naman. Bago tayo pumunta dito para kukuha na, no? So, yung COVID na yan, ginanahan itong mga, ano, DOH, World, Health Organization, na nakakatulong din naman yan, eh. Problema, nag-overstep sila. Alam niyo na yan, ha? Ang ginawa nila, sabi ni Fauci, I am the science daw. Kasi pag nagtatanong sa kanya, eh, alam ko yan, ako nga yung science eh. No, ako yan, sumunod lang kayo, parang ganun. Kailangan, nung una sabi niya, walang kwenta yung mask kasi nga ang virus ay napakaliit. Pag huminga ka ng ganyan, kung meron ka, talagang tatagos yun. Bali wala pa, bakit ka pa nag-mask? Okay? Anyway, naintindihan mo na kasi baka at least konti lang yung ganun pa. Anyway, siya yung nagsabi noon. Kasi alam niya rin yung science eh. Kaso bandang uli, sabi niya, hindi, mag-mask kayo. So, bumaliktad na. Kailangan daw yun. Nung medyo na, may sumusunod na sa kanya yung tao, actually hindi na pang isa, dapat dalawa. Hanggat maaari nga, tatlo kung ilan daw ang kaya mo. Nabalitaan niyo ba yun? Of course, yung pinaka dyan, yung bakuna. Bakuna kayo para hindi mahawa yung iba. Mga facts nung sinasabi ko sa inyo. Bandang uli sabi, inamin din nila. Actually, hindi na test yan eh. Hindi natin alam actually kung nagpabakuna ka, kung makakahawa ka. Actually, parang makakahawa ka pa rin. Naintindihan nyo na. Tapos bandang uli, lumalabas na yung mga resulta, bakit tayong papabakuna kung di naman pala makakatulong. Ngayon, pinipilit na yung iba. Okay? So, dapat lahat kayo bakuna para hindi kami magkasakit. Di ba bakunado ka na? Hindi gagana yun. So, sila yung takot. So, supposedly ang bakuna, protection mo. So, siyempre, hindi na papayag yung mga tao. Nagkakaroon na idea yung mga tao. Nagpa-power trip tong mga to. Tapos magbabawalan kang magtrabaho, hindi ka nagpabakuna. So, ano nangyari ngayon? So, na-divide yung mga kapastoran din dyan. Ang una, matapang lahat ng baptist eh. Nung pinapahinto na mag-service, live na lang, live. Bira, ano mag-preach ng live? Amen! Matingin sa camera. Eh, yung mga televangelist, sanay sila dun eh. Ako hindi. Sinarado nila, yung mga nagpatakot naman yung iba. So ngayon, kaya na-share ko na ba sa inyo yung meme ni Fauci? Nang una, I am the science. Ang pangalawa, ano yan? The science can be wrong. Sabi niya. Maaring di exact. Yung pangatlo na, actually, inimbento namin kasi sinabi nila yun eh. Saan nyo nakuha yung rules na 2 meters o 1 meter? Saan nyo nakuha yun? Actually, ginawa lang namin yun kasi... Hindi. Eh, nung inimbestigahan na siya, alam nyo na yung nangyari. Alam nyo na yung nangyari nung inimbestigahan siya this month lang, last month.
Tinatanong siya, ikaw ba, sumusumpa ka ba na ganito yung ginawa mo dahil sa ganyan, kaya ganyan, ganyan? Ano sinagot niya? Hindi kayo nakikinig ng balita. Sabi niya, hindi siya nagsalita, sabi niya, yung parang ginawa ni Napoles, kilala si Napoles. Sabi niya na po, the right to, ano yan? Remain silent, para may self-incrimination. Sa US kasi ang tawag dyan, the Fifth Amendment. Okay? So, kaya hindi ako magsasalita kasi sabi ng aking mga legal counsel, mga kanyang mga abogado, huwag ka na magsalita kasi hindi ka na pwedeng pilitin eh. Dahil yun sa legality. Diyan tayo papunta dito sa legalism, no? So, according sa batas, hindi ka nila pwedeng pilitin. Kaso meron kang tungkulin sa bayan eh. Kasi sabi ko may butas po ang mga batas. Tandaan niyo lagi yan. Kaya hindi ibig sabihin na nagsabi, ito sabi sa batas eh. Kaya nga, ang maganda sa Bible, sinamarize yan. Ibig sabihin, natapos natin, discerning word is living word, di ba? Naalala niyo yan? So, parang tao yan, ayaw mong kakausapin yung tao na para ka makikipag-usap sa pader. Hindi mo sasabihin honest na tao yun, di ba? Bahala ka, kausapin mo. Totoo ba yan? Kausapin mo yung abogado ko. Yeah? Sabagay may mga pagkakataon na tama din kasi may mga makulit din eh. Pero, si Fauci yan, ayan. May obligasyon siya kasi siya yung sinunod ng buong mundo. Yung advice niya. Okay? Anong kinalaman yan? So, terminology muna tayo. Anong sabihin ng legalism? Maririnig nyo po yan pag kayo ay talagang nag-aaral. Legalism, legalistic. Legalism. Nabasa niya po, ready go. Strict conformity to the letter of the law rather than its spirit. Ganda pala nito, no? Kahit po sa mga batas na narinig ko, pinag-uusapan po nila yan eh. May spirit kahit, sabi nga sa inyo, may mga batas tayo na doctrine ang tawag nila eh. Okay, kaya never kayong mahihiya sa ginagawa natin dito, amen? Amen. Kahit mga abogado yan, sa palagay mo sa kumuha ng batas yan. Palagay nyo. Sobrang talino nila, nag-invento sila. Inaway parang kasi kaya nga mambabatas eh. Pero saan nila ibabase yung batas? Kaya balik ko sa kanina, yung batas po ng Diyos mismo, sinamarize siya ng Diyos, di ba? 10 Commandments. Then, sinamarize pa, naging 2 na lang. Mahalin mo ang Diyos, ang higit sa lahat, mahalin mo yung kapwa mo. Di ba? Tapos isinamarize pa sa isa na lang. Inalis na yung Diyos, pero kasi ganun din daw yun. Pag hindi mo minalang Diyos, hindi mo mahalin yung gawa ng Diyos. Kaya ang summary ni Jesus, mahalin mo na lang yung ibang tao, gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Amen? Ano significant? Yung kasi nga ganito yan. Itong problema ng batas at to the letter, ito yung nakabisado sa Romans 2 eh. Ganun din sinabi dun eh. And not in the letter. Ano yung letter? Letter, kasi nakasulat yan. Sunod ba yan? Yan sinabi sa batas eh. Kung matino kang tao, hindi ka magdadahilan ng ganun. Yan sinabi sa batas, huwag ka na magtanong. May mga bagay, may mga senaryo na minsan di papasok exactly dyan. Makasulat dyan eh. Amen? Lalo pag hindi ko na gustong pasok. Kahit pag-drama ka, ganun din eh. May mga hinuhuli kang senaryo. At hindi yung sinasabi ko. Alam nyo rin yan kung nag-games kayo. Kunwari, ganito. May mga kombinasyon lang yan eh. Balik tayo sa number. Ilang kombinasyon ng loto? Pag 5 digits, 1 to 10. Non-repeating. Ano na Stephen? Ayan. Ilan? Calculator tayo. May oras kasi tayo. Maganda magana eh. 5 digit, 1 to 10, ibig sabihin 0 to 9, pero walang mauulit. Okay? Kumbaga sa ruleta, isang bola lang doon ang 0, isa lang ang 1, isa lang 2. Hindi nyo? So, ilan lahat ang combination nun? 5 digit. 10 lang, 10 times 9
times 8, times 7, times 6, 1, 2, 3, 4, 5. Yan na, 30,000. Medyo marami. May bilang mo yan, alam nyo ba? May bilang mo yung combination. Lahat siya, inaaral nila eh. So ngayon, natapos ko rin yung, patapos na ang Deuteronomy. Merong batas doon, natapos na natin sa Bible quiz yun eh. Paano pag pinatay? Bawal pumatay, di ba? Paano pag aksidente? Paano masabi aksidente? Isa sa mga sinabi doon, hindi ka galit sa kanya. Aksidente, hindi ka naman galit sa kanya, tapos yung palakol pumunta sa ulo niya. Kasi nagpapalakol talaga yun eh. Pag hindi matibay yung pagkaka-fix ng, di ba, bakal kasi nasa dulo, yung pang kahoy. So, napatay ko kasi pag ganun ko, tinamaan si Rain. Hindi naman ako galit kay Rain. Hindi, bawal pumatay, dapat patay ka rin. Kung ganun kakitid yung utak natin, patay dapat yun. Kaso ang Diyos pala, ino-consider niya yung mga ganung senaryo. Naintindihan nyo? So, ganun tayo. Kaya, nag-elaborate pa siya doon. Magkaroon patuloy sila ng mga cities of refuge. So, ibig sabihin, hindi lahat ng nakapatay ay dapat mamatay. Sinabi, thou shalt not kill eh. Depende nga sa senaryo. No? So, sana naintindihan niyo ako. May mga senaryo na gano'n. Paano kung sinadya niya na paluwagin yung di ba, yung tornilyo. Tapos tiniming niya palang gano'n. Kasi may mga pagsabi rin galit talaga siya dyan eh. Kung galit ka dati, parang aksidente, may pananagutan ka pa rin doon. So, nasabi ko yun kasi nga, itong by the letter, so, binuksan ko yan. So, kaya, familiar ako dito, inaano sa batas din yan. So, minsan, pag ito yung nasusulat, thou shall not kill. Kung yun lang ang babasihan mo, kailangan patayin yung naka-aksidente. Okay? Kaya, sinasabi dyan, rather than the spirit. Ano yung spirit? Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, ang ganda ng pag nag-uusap, hindi kayo nakipag-debate pero pag nakipag-usap po kayo, kasi pupunta tayo dyan ngayon sa mga legalist. Pag sinabing legalist, nakita na natin Sabado, di ba? Sabadista yun Pero ang daming argument po sa Bible, kaya hindi matapos-tapos at basically, hindi sila makarating yung mga kulto, kahit mga Baptist minsan. Kasi nakadepende lang sila sa sinabi ng Bible, kaso hindi nila kinuha yung context. Mga Calvinist, ganyan na ganyan. Okay? Ano sasabihin mo? Sinabi nito, ito yung verse Sige, paliwanag mo yan. Isang verse lang ibibigay sa'yo. Bigyan ko kayo ng na encounter ko last time. Appointed. Eternal. Ayan. Acts to Ayan, sinabi yun. Ano mali ko? Eternal. Acts. Ba't wala? Ano spelling ko? Ordain pala, ordain. Yan. Acts 13. Yan lang nga yung isa. Dito lang tayo isang verse na to. Huwag ka na lalayo. Tingnan mo yan. Sige. Mga Gentiles, narinig. Sila ay natuwa. At mag-glorify. And as many as were ordained to eternal life, believe. So, ganito paliwanag nila. Kita mo na. So, pinili na ng Diyos kasi ordained na sila dun Yung mga naniwala, yung mga pinili lang ng Diyos. Kung ito lang titingnan mo, parang tama. Ganyan yung mga Calvinist Ganyan lahat ng false teaching. Iko-contain ka nila sa hindi mo naman pwedeng ilagay sa lahat sa isang verse. Walang ganon. Kaya ang paano mo i-interpret yan, kunin mo yung spirit of the text. Hindi lang, ayan na nakasulat dyan, yan na yun. Kaya meron namang iba, ganito. Katatapos ko nga ng Deuteronomy. Tsaka Leviticus, sabi doon, anong i-offer mo? Pwedeng birds, pwedeng turtle dove. Pero nung isa ibang bahagi, ang sabi nilang, hindi na turtle dove, turtle na lang. Turtle, alam yung turtle?
Ano yung turtle? Paborito ni Aiden dati. Pagong. Pirang hirap. Mahal yung pagong eh. Oh. So kaya titingnan mo, ano? Pagong? Ba't napunta sa usapan yung pagong? Yung pag tinignan mo yung context na yun, turtle dove din yun. Kaya turtle doon is ibon. Kung ano naging turtle ang ibon, sinabi turtle eh. Titingnan mo ano yung sabihin niya. Nakikinig ba kayo? Ang dami nyo may encounter niya, kaya sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang. Eh, paano nga malalaman context? Ano yung context? Magkakaroon kayo ng problema pag ganyan, pag ang hirap nyo, hirapan ako sa dalawa, di ba pwede sa ano? Kaya dito, malamig. So sana na nagkakaintindihan. So yung letter, hindi ka lang magdidepende sa letter, tapos strict pa yan. Strict. Ngayon, ang salita din ng Diyos, minsan may strict din dyan, di ba? Naalala niyo yung usapan natin sa kay Abraham. Yung seed doon, sinabi doon, seed, hindi seeds. Pero yung ibang part, sabi rin seeds talaga. Ibig sabihin, ang anak. Di ba? Pero may part na doon na sabi seeds lang. Yung seed, isa lang. Kaya in-interpret sa Galatians, seed. Galatians 3, seed lang yun. Si Jesus daw pala yung seed. Kaya lahat na nanawala kay Jesus, di siya rin yung anak ni Abraham. Okay, so may mga panahon din na ganun, na kailangan tingnan mo strictly. Pero paano nga wala? Hirap ko maintindihan. Kaya nga spirito, naalala, yung ano natin, pag-aaral natin sa the discerning word, the discerning and living word of God. Kaya naalala ko na naman tuloy yung mga AI daw. Hirap na hirap yung mga tao, nawibuisit na. Sa AI, kasi AI yan, robot yan eh. Mali, sabi ko ganyan. Sabi mo, ay sorry, hindi ko na, nahilo na yung robot. Kaya ngayon daw, ang dami nagreklamo, iba nagbalikan sa tao. Kasi yung tao, madali mong kausapin eh, di ba? So paano yung Bible? Text, yun nga magaling sa Bible, no? Para siyang buhay. Pero ikaw yung unawain mo rin na andyan yung text, pero pwede mo unawain na itong salita ng Diyos, hindi ka niyan lolokohin, hindi yan, walang sinabi yan na ikaw pahamak mo. Okay? Kaya punta na tayo sa ating text. So anong tagpo natin dito? Pinagaling. Pinagaling na nga yung sakit. Ano yung sakit? Ano yung sakit? Hindi sinabi. Basta mahina yung kanyang ano, no? Basta, parang ano yan, hindi makalalakad. Mahina yung kanyang katawan, yan. Lumpo, or yan. So, pinagaling. Ngayon, nakakamangha ba yun? Si Pastor Lito, dahil natin pinanalangin, kasi hindi talaga ano. Kasi sa utak yun eh. Paano, di ba? Pinapagalaw yun. May mga electricity rin dyan eh. Kaya hindi pwedeng ano yan eh. Iba, exercise ka lang. Sana. Depende sa sakit. Kaya nung, ilang taon na raw siya dun? Years? 15 years ba? Hindi sinabi. Basta matagal na. Sinabi ba? Ayun, no? 30 and 8 years. Kumbira, paano magagaling yun kung doon na sila ganun, lalo yung biglaan? Imposible yun. Kaya nga miracle to. Ngayon, gumaling. So ano yung normal na tao, ano yung iisipin mo? Yung doon sa gumawa ng miracle, anong isipin mo? Matindi to. Makapangyarihan to. At pinapaboran ng Diyos to. Gaya ng, at least, post ka at least, the least na pwede mong gawin. Hindi ikaw yung ginawa ng mga Hudyo dito na iba yung naging issue nila. In-issue nila yung, ayan, basahin na natin. And immediately the man was made whole and took up his bed
Eh, ba't siya sino nga? He had no man nga eh, di ba? So malamang, andun na yung matagal na yung bed niya doon, doon na lang siya. Eh, tama naman, magaling ka na, anong gagawin mo sa bed mo? Bitbitin mo. Tapos naglakad. Kaso, Sabbath day. So, yun pala yung pag-uusapan natin. Ano ba yung Sabbath day? Ito po yung nasa Bible din, 6th day to, no? Ano yung first day of the week? Sunday. Okay, Sunday, Monday, may ibang kalendaryo kasi sa Germany daw, una dyan, Monday. Okay, tingnan natin dito. May kalendaryo tayo eh. Pero yung mga estudyante minsan kasi ang pasok, Monday. So kala natin na Monday ang first day of the week. Pero sa Bible, Sunday talaga, okay? Kaya nga, hindi ako nagkakamali sa aking Greek. Alam mo, sa Greek ng Monday, hindi ako nagkakali is Deftera o Deftero. Parang gano'n, medyo may kinalaman sa 2. Kasi nga, second na siya eh. Kita niyo yun? Anyway, second day na siya of the week. So again, ang first day of the week, Sunday. Eh, sabi ng mga Sabadista, kita niyo, sumasamba kayo sa araw eh. Ano sagot doon? Sumasamba kayo sa araw kasi Sunday, tapos worship kayo Sunday. Ganito yan. Sa Tagalog, linggo. Walang sun doon, di ba? Tinignan ko pa yung history niya. Spanish, Domingo. Kahit sa Bicol, di ba? Domingo, sun. Di ba, de? Spanish kasi yan eh. Domingo. Ano saan nanggaling yun? Di ko alam. Sa Greek naman, Kyriaki. May kinalaman sa Kyrios, the Lord. No? So, sabihin lang, may pangalan tayo sa day of the week. Pero 7 yan. Wala namang 5 days a week dito. No? So, kasi nga, history na yan. But anyway, so hindi tayo sumasamba sa araw. Eh, huwag kayong papayag ng ganun. Eh, Sabado talaga dapat pala kasi, Sabat eh, di ba? Pinalitan na yan mga Kristiyano. Kahit tingnan nyo sa Acts, they gather, yung talagang pinaka-meeting nila, iba dyan everyday. Pero ang pinaka-gathering, first day of the week, kasi si Jesus ay nag-resurrect ng first day of the week. So, sobrang iba na ng Christianity sa Judaism, isa yun sa mga binago nila. Okay? Kasi nga naman, pakialam ko pa sa Sabado. So, every week, ang pinaka-holiest day na, Sunday na. Again, walang kinalaman sa araw, ha? Pero actually, yung English natin yan, may kinalaman talaga sa mga ano yan. Sa Diyos-Diyosan. Okay? Monday, moon. Tuesday, nakalimutan ko sino yun. Wednesday, mga Diyos-Diyosan din yan eh. Thursday, sino kaya yung Thursday? Si Thor yun. Eh, Saturday, nanay ni Thor. Saturnino, parang gano'n. Anood kayo ng Marvel. Anong pangalan? Basta gano'n eh. Nanay niya yun. Ay, Frigga pala yun. Sorry, Friday, Frigga. Okay? Anyway, wala si Odit. Kaya naging Sunday. So, may, gano'n eh. So, inadapt din yung mga pag-ano, pinagbigyan. Pero sa English lang yun. Okay, so tayo punta doon. Yan, Sabado. Sabbath day. So, anong problema nila doon? Ganito yan. Kasi may pinagbabasehan naman sila. Kasi sinabi rin sa Bible, di ba? Ano yung second commandment? Third, actually, di ba? Exodus. Ang gusto, Exodus o Deuteronomy? 20. Yan. Thou shalt, ito. Pang-apat pala, sorry. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all thy work. But in the 7th day is the Sabbath of the Lord, meaning rest. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, manservant. Lahat. Ibig sabihin, basyon. Okay? So maganda naman yan, may rest. Tama naman yan, di ba? According sa history daw, hindi ako nagkakamali sa Romans. I'm sure na-adapt lang nila dito. May yung mga alipin daw, yung ibang civilization, yung mga alipin nila, syempre, alipin yun eh. Walang pahinga yun. Araw-araw yun, trabaho, araw-araw, trabaho.
Problema, hindi nila napapansin, pagod na yung tao, wala man lang So pag nagtrabaho ka ng pagod ka, ano mangyayari? Hindi efficient, di ba? Hindi maganda, hindi ka rin makapagtrabaho na maayos. Kaya nga inadapt nila to, nasa Bible pala yun. So sinong bida na naman? Yan ang Diyos mismo nagsabi nun, wala magtatrabaho, pahinga yan. Para sa Panginoon yan. Especially mga hard labor, sinabi, walang... So, nung inadapt po ng mga Romans yan, napabuti sila. Kasi pag nakapahinga at least once yung tao, pag kinabukasan niya, nakapagpahinga siya ngayon, kinabukasan malakas na naman. So nakita niyo ba yung doon? Yung maganda ng salita ng Diyos, saka ng batas ng Diyos. Salamat nga tayo, na lang 5 days na lang, karamihan, di rin lahat Anyway, so yung pinanggagalingan nila, nakita niyo na, tama naman pala sila Ang problema, natin. Iba sa inyo na daanan na natin to, di ba? Ito, so sabi sa Hebrews, may tinutukoy dyan yung rest. And although the works were finished from the foundation of the world, sabi sa Psalms yan Sabi dito, He shall speak of a certain place in the 7th day on this wise, and God did rest on the 7th day from all His works. So Genesis, no? So, ang tanong, ang Diyos ba na mapagod? Ginawa niya lahat, napagod siya. Una, light. Hindi, nahirapan, sinabi niya nga lang Hindi siya nahihirapan. Ba't niya kailangan magpahinga? Kaya ina-explain dito sa Hebrews, kaya daw niya sinabi yun, hindi yun dahil napagod siya. Tapos meron pa nga sinasabi sa Psalms na, if they shall enter into my rest. Okay? Ang Diyos ay namahinga, at sila ay kailangang pumasok sa pahinga. Kung ano man itong pahinga na to. Ano sabihin nun? Kasi sabi dito, may ibig sabihin pala yung rest na yon. Dito sa verse 6, ang key dito, they entered not because of unbelief. Kabaliktaran, di ba? So, kailangan nating pumasok sa kanyang kapahingahan, pero yung iba, hindi pumasok sa kanyang kapahingahan. Ano yung sabihin nun? Yun ay because daw sa kanilang hindi sila niniwala. Alam niyo kung saan tayo punta? Yan. Nakikita niyo na? Yung pananiwala, saan ba yan na lagi nating naririnig sa Bible? Yan. So, kailangan, para maligtas ka, you have to believe. Very basic. Hindi sila pumasok sa rest kasi hindi sila naniwala. So, may iba palang pinapatunguhan yun, tinutukoy yun. Kasi again, di ang Diyos din na papagod. May sabi dito, there remaineth therefore a rest to the people of God. Kaya pinapaliwanag, di ko na isa-isahin to. Isang one of these days, baka natin ito, topic natin ito. Basta yung tinutukoy dyan is yung pinaka pahinga natin kay Jesus. Actually, tuloy-tuloy pa yan hanggang dito Yung rest, yung Sabbath. Pero dito sa Hebrews, rest ang more Anyway, kaya sabihin ko na, ang mali nitong mga legalist, mga Judaizer, at even dito sa kwento natin kay Jesus na pinagaling niya to, ano yung makikita nating blunder nila dito? Pinagaling ng Panginoon. Nag-perform na miracle ang Diyos. Imposibleng bagay. Gumaling. Ngayon, ano napansin nila? Hoy, bawal yan. Sino dito si Christian talagang hinang-hina na nakakaawa, pero tayo, wala nang tayong magawa. Pinagaling siya ng Panginoon, gumaling. Tapos binitbit niya yung kanyang higaan. Makapansin mo pa yung higaan? Hindi yan sabi ng batas Hindi mo na maintindihan yung batas mo Pag inaral niyo po yung Bible, mga Hudyo mismo, hindi nila lang pinagsasabi nila. Amen. Yun ang totoo, kahit yung mga kanilang mga dietary law, kaya inaasar natin yan yung mga kosher.
And then yung mga, yan, kahit yung mga vegetarian, sinabi sa Bible po yan, mga hina utak niya mga yan eh. Tapos gagamitin pa si Daniel, iba naman yun eh. So yun, so nakikita niyo yung picture dito. May magandang ginawa ang Diyos. Kunwari tayo na lang, gusto all waiting tayo. Naliligtas yung mga tao. Dapat yung ginagawa yan? Na ano sila eh, baka yung isa sa mga na-encounter ng security guard, ganun. Baka po ano yung kalayaan nila eh, ano. Nasa park kasi sila yun. Baka ano, huwag natin kausapin. Bakit nga? Eh, hindi. Basta ganun po yun eh. Hindi niya may paliwanag eh. Sinutusan lang din siya. So ganito po yung nangyari dito. Gumaling yung tao, ang Panginoon nagpagaling, hindi naman gagawin ng Panginoon yun in the first place kung hindi dapat yun. Hindi na niya ba yun? Nakakalam yan eh. At marami rin pong may sakit sa panahon natin, sa panahon nila. Naisip niyo ba yung bakit hindi pinagaling lahat? Last week, di ba, yung topic natin eh. Kaya tinatanong niya rin. At yung iba, hindi rin niya tatanungin kasi hindi siya kakausapin eh. Alam niyo ba yon? Kaya andun yung role ng will. Kailangan gusto mo rin. Naniniwala ka dapat sa Diyos. Kung wala kang pakialam sa Diyos, eh, iba naman sa atin, nag-pray, puro prayer na may kilala ko sa Facebook na engineer yun eh. Sineshare ko kasi puro santo yung ano niya, sineshare niya eh. May cancer na, puro santo pa yung tinatawag eh. Sabi ko, pwede ba sharean kita ng ano para... Naku, Brad pag yun. Hindi ko na kailangan, nakita mo active na active ako dyan eh. So, ang layo, di ba? So, ganyan po yung mga mindset ng mga taong wala sa hulog. Okay? At ganito yung mga Hudyo dito, by the way ha. Nasabi ko na ba yung title, di pa no? Ano sabi ko? It's not lawful for thee. Pero yung subtitle natin, Legalist, Blinded, Fake Jews. Hindi ako nag-aamon na, pero yun lang talaga dito eh. Legalist, nakita na yung legalism kanina, di ba? Yung letter ang inaano, hindi yung spirit. And then blinded, di mo ba nakita yung miracle? Nakita mo pa yung ano, kama? Ang pakialam mo sa kama, hindi naman ikaw nabigatan. Kasi mga Hudyo to, pero mga peking Hudyo to. Amen. Kasi nga, yun ang kinabisado ko, chapter 2 na Romans. Sabi dyan, for he is not a Jew that is outwardly and not the flesh, but he is a Jew which is inwardly. Amen. Ang totoong mga Hudyo, kahit pa in the Old Testament, pag nakakita mo pala yung Hudyo na tama, pag in-interpret mo, hindi kasama yung mga hindi naniwala sa Diyos. Nakuha nyo yun. Kaya ito, ang laking insulto nito eh. Kung naintindihan nyo, mapapaano kayo dito eh. Yung mura. Pero parang ganun, mga loko-loko itong mga to ha. Napaka-legalistic nyo, hindi nyo nakita yung pinagaling ng Diyos. Ang iniisip nyo, yung magkapagbida kayo dyan na, hoy! Awal yan! Yung mga ganyan, nagaya ko lang, pero ganyan din yung isang asta dyan, di ba? Pero yung mindset nila ganun, gusto nila makapagsabi lang. Masabihan ka, feeling nila, mas magaling na siya. Eh lalo itong mga Pharisee na to. Tsaka hindi nga sinabing Pharisee ito, mga Hudyo lang eh. Sana nakuha kaya legalist, blinded, fake Jews. Iwasan natin yan. Ngayon, anong gagawin natin sa kanila? Aasarin ba natin? Minsan, kailangan eh. Sa totoo lang. Dati ako, at sa panahon natin ngayon, kahit mga Baptist, parang iniiwasan yan. Diba? Ang batas na umiiral ngayon ay don't judge. Tama ba hindi? Ganyan yan. Kaya kayo kaya na ano ako sa mga kahit sa school nyo, di ba? Yan nasa curriculum nyo pa yun. Pagbakla, tanggapin yan. Bakit? Kasi tao rin. Taong nasira ulo eh. Oh. Kaya marami po, kaya ang hirap ngayon mag-preach. Sinasabi mo yung totoo, may mindset na sila tinaniman ng Satanas na masamang nao yan kasi nagtaas ng boses. Kahit totoo. So may mga taong nagsusulong ng ganyang agenda. Sa totoo lang. Kaya kahit dito, umasta lang siya na, hoy, sabi sa batas ha, that's not lawful, di ba? Hindi yun hindi yun nasa batas, wala sa batas yan ha, bawal sa batas yan ha.
Grabe po ngayon. At sa Canada ata yun, nag-pray lang. Nag-pray, hinuli. Ewan ko ano nangyari doon sa mga tao doon. Kung di kayo nainiwala sa prayer, di dapat wala rin epekto sa inyo yun. Kaso makapangyarihan din ng prayer kasi may talagang na ano rin siya eh. Na televised din. Biruin mo, abortion clinic, ang daming pinapatay na bata doon. O syempre, nag-pray lang yung pastor, matandang pastor. Hindi ko alam anong pinag-pray. Hinuli. Galit po sa atin yan eh. Amen? May kita dito kay Jesus, galit tong mga to. May pinagaling si Jesus, di naman sila tumulong. Sila pa yung galit. May attitude na ganyan. Amen. Kaya maglilingkod kayo sa Diyos at paghandaan nyo yan. At sana lahat maglingkod tayo sa Diyos lahat. Amen? Ano nangyari? Yun nga, hindi yan ano ha. Hindi yan dapat sa batas ha. I-explain ko pala yan no. Wala nang sinabi yun sa Exodus 20, di ba? Pero ganito po kasi yung mga Hudyo. Siguro walang magawa itong mga ito. Pansinin niyo yung mga, ano natin, mga official natin. Bakit lahat na lang sinisita? Kasi wala silang magawa. Kaya iwasan niyo yung mga taong walang magawa ha. Kayo mismo. Pag kayo na idle, maghanap kayo ng gagawin nyo. Magtanong kayo sa nanay, ano mo pwedeng gawin? Marami, pwede maglinis, mag-aral. Ganito itong mga Hudyo, kaya ang ginawa nila, anong inaisip nila, walang magtatrabaho. Eh, paano kung maliit na trabaho? Diba? Ano bang definition ng trabaho? Aba, pag nagbuhat ka, trabaho yun, di ba? Eh, gaano kabigat? Eh, paano pag bumangon ka? Masama ba yun? O binuhat mo yung katawan mo eh. Kaya ang ginawa nila talagang literal, mayroon silang kasulatan doon na okay lang magbitbit, pero ganito lang yung timbang. Eh, paano pag naglakad ka papunta doon o nagtrabaho ka din? Okay lang maglakad, pero hindi ganito kalayo. So, dinefine nila yun. Talagang yun ang definition ng legalistic, literal. Kaya ito, kung marunong lang tong at sinabi niya, chapter and verse. Dapat ganun eh. Totoo lang tayo pag minsan, pag wala tayong time sa kanila, ganun ang sagot natin dapat. Pag may sinabi, itong sinabi di ba? O chapter and verse. O wala ka palang ano eh. Agad nga, iwasan mo rin makipagdebate. Pero pag marami kasing ganun, ito sinabi ng Diyos eh. Sabi ni Jesus, mahalin lahat eh. Chapter and verse. Sinabi ba ni Jesus yun, mahalin lahat ng tao? Wala sinabing ganun sa Bible. Anyway, yan kaya, tuloy natin and answer them. Ngayon ito nangyari. Nung pinagaling siya, si Jesus, hindi naman siya magbibida dun eh. Oh, nakita nyo ha, pinagaling ko. Yung mga taong matino talaga, at nagtatrabaho lang para sa Diyos, nakikita naman tayo lahat, di ba? Kaya tayo mag-soul winning tayo doon. Gaganon ba? Naligtas nga pala to, oh. Gaganon ba tayo? Okay na yun, ligtas na eh. Salamat sa Panginoon. Ngayon, ito, kaya si Jesus, tapos na yung trabaho niya, umalis na siya, nakita niyo yun? At maraming mga senaryo pa dito, tagpo dito, na si Jesus, sinasabi niya pa, huwag yung pagsasabi ha, pinagaling ko kayo. Kaso, bandang huli mamaya, nagkita ulit sila eh. So, na last week, di ba? Maraming tao dun eh. Anyway, yun ang gusto kong point dun. Sinita siya, sabi niya, sabi na nagpagaling sa akin eh, biting ko to, di ba? Nasabi niya, ulitin natin, baka rise up, take up thy bed and walk. Yun ang sinabi ni Jesus, sino susundin ko? Kayo? O yung nagpagaling sa akin? O syempre, nagpagaling sa akin kasi imposible yun eh. At yun ang pabor sa akin. Pinagaling ako. Kaya again, kayong mga magiging leader tayo, sabi nga nila, people don't care what you know unless they know that you care. Magets nyo? Huwag kayong palabida lang, pabida. Yung mga pastor, ganun eh. Makapagsalita lang, hindi niya maintindihan. Bakit sila sumusunod sa'yo? Ba't sila ito hindi sa akin? Mas malakas yung boses ko. Ganun ba yun? Mas malakas ang boses, susunod sa'yo?
Pag hindi nila nakita na wala kang concern sa kanila, hindi ka sunod yun. Masino ka ba? Men, kahit sa trabaho, ma-apply niya yan. So kaya tama lang yung ginawa dito nung impotent man. Sabihin ko na lang ganun ha. Sabi sa akin, pagaling sa akin eh, tumayo ako, bit-bitin ko yung kama ko. Lakad. Bachi na. Yan. So yun, kaya maganda yung sagot na naman ito. Natapos na ba natin yung ano? Na-preach ko na yung ano, di ba, yung bulag naman, di ba? Pero hindi dito yan eh. No? Anyway, ganun din. So tinanong siya, another point dito, pag kayo ay ganito, isa sa mga pwedeng gamitin sa inyo ng demonyo, ito si Tricia, nagmamature na, maingit ang demonyo sa iyo, pati yung mga kulto. Kasi isa sa mga, kung ako hindi nila kaya, sinong titirahin nila? Kayo, di ba? So magkakaroon ng pagkakataon na kayo titirahin, ba't ka ba nakikinig dyan? Diba? Ba't ka ba natin dyan? Pahinga ka na lang, tulog mo na lang yan. Cellphone ka na lang, di ba? So ano sasabihin mo? Ha? May tama bang sagot dyan? Magpaka-honest ka lang, naalala niyo Woman the Well sa John Paul. Oh. Ba't ka naniwala doon? Kasi sinabi niya lahat ng ginawa ko eh. Ganon din dito, sabi niya, ba't mo ano yan ha? Bawal yan ha? Eh yun ang sabi na nung pagaling sa akin eh. Kaya hindi mahirap po eh. Wala maging genius. Sinabi at pagkakaunawa mo, sinabi ni Jesus, hindi mo kailangan maging scholar. Sabihin mo lang sa kanila. At kaya, ba't ka sumunod kay Jesus? Eh, pinagaling niya ako eh. Niligtas niya ako eh. At dinagdagan niya pa. Eh, susunod din ako doon. Eh, yun ang sinabi ng nagpagaling sa akin eh. So, that's another point. Men, eh ngayon, ito, tinanong naman siya, what man is that which said unto thee? Sino ba yan? Eh, sabi niya dito, hindi ko nga alam eh. Basta may lumapit sa akin, hindi ko alam yung pangalan. So, another point, parang kanina din, no? So, si Jesus, hindi siya nagbibida. Ngayon, tayo, ito madalas pag may soul winning, hindi nga tayo nagpapakilalang baptist eh. Kasi ano ba yung baptist? Maganda rin yun. Nga so, minsan hindi kailangan. Depende sa kanya, yung ba niya magtatanong? Huwag mo yung tago. Ngayon, yung itong mga tinatago, itong mga sabadista rin to, di ba? Tsaka JW, tsaka mga Mormon. Yan ang style niyan. Hindi na sasabihin. Kahit mga iglesia ng Soriano, may kilala akong ganun eh. Saka sa online. Dati kong classmate, tinatanong ko ba, eh kasi binedebate ako, ikaw ba, saan church ka ba? Eh, ba't kailangan mo malaman sa church? Eh, ba't mo kailangan tago? Kasi pa alam nila, may pula din sila. Ngayon, Baptist may pula din. Eh, so, hindi dahil sa Panginoon, hindi dahil sa Baptist. Yung mga ibang mga Baptist. Pero anyway. Kaya ang point lang dito, si Jesus, hindi siya nagmamalaki. Pagkatapos niyang pagalingin, yung pinagaling niya, umalis na siya. At di na nakilala ng tao. Kasi dito sabi, afterward, Jesus found him in the temple. Okay, so medyo ibang lugar na. Kasi nakapaglakad na eh. Doon sa temple, nag-meet sila. Pansinin niyo itong mga Hudyo, sinusundan yung mga ano. Kaya kung naalala niyo yung bulag, yung bata pa bulag na ganun din eh. Pati si Lazarus. Si Lazarus, pinagaling niya, kilalang kilala. Dati ito, mamamatay na to eh. Pinagaling pala ni Jesus. Anong ginagawa ng mga kalaban ni Jesus? Ini-stalk sila eh. Kaya huwag kayong magtataka ba't ganyan mga obsessed yung mga yan. Pagka-demonyo yung mga yan. So minsan di natin kaya, pag-pray mo lang. Amen? Biruin mo. Ito yung sinabi mo nung date na ganyan ha. Talagang kilalang kilala ka. So anyway, tuloy natin ito. Behold, thou art made whole, sin no more, lest the worst thing come unto thee. So another, ano to, no? So huwag natin palilituhan, ha? Hindi ibig sabihin niya na walang kaligtasan dyan, ha? Sabi lang dyan. Pag ikaw daw kasi, pinagaling ka na, ibig sabihin, pinaburan ka ng Diyos, di ba? Kaya lesson sa atin to. Ang pinaka nakakatakot, yung Kristiyano nagloko. Kasi minsan yung mga unbeliever, hinahayaan lang ng Diyos, impyerno naman yan, eh. Kaya huwag kayong magtataka, bakit yung mga unbeliever hindi na masyadong tinitira ng Diyos sa ako pa? Kasi kayo, nasa magandang kalagayan na kayo, huwag na kayong magloko. Ito yung prinsipyo doon. Pinagaling ka na, niligtas ka pa, tapos doon ka pa magkakasala. Ano sabi ng Panginoon? Prinsipyo dito,
baka mas malala pa mangyari sa'yo. Nakikinig ba kayo? Hindi ako nananakot lang. Again, anong interpretation nyo dyan? Walang ibang interpretation yan. Pag ikaw pinabulang ka ng Diyos, yung buhay mo dapat buhay ng pagpasalamat. Amen? Kang tatamad at lalong kasalanan na talaga matindi. Amen? Yun ang totoo. Kaya, pansin nyo rin, baka nag-stricto tayo minsan dito. Again, hindi ka naman kayo strictohan na ano eh. Sinasabihan lang kayo kasi alam ko rin itong prinsipyo na to. Alam ko yun sa inyo. Naligtas tong taong to, pinabura ng Diyos, tapos saka maglolo ko. Oh. So anyway, move on tayo. Sabi dyan, the man departed and told the Jews that it was Jesus. So, nagkakilala sila. So, ano ginawa ng mga Hudyo? Therefore, did the Jews persecute Jesus? Anong dahilan? Anong persecute? Inuusig na walang dahilan or tamang dahilan. Bakit nila pinersecute si Jesus? Kasi nagpagaling siya. Gaano ka-demonyo to mga to, no? So, halo-halo na yan. Inggit. I believe, yung iba dyan talaga mga synagogue of Satan yan. Kalaban ng Diyos. Hindi lahat ha. Kasi alam niyo yung Judaism. Minsan anak niya, hindi naman niya pinili yun. Pero itong mga ina-stock talaga siya, pinotroll. Mga anak ng demonyo to. Tingnan mo, gusto siyang patayin. Bakit mo mapatayin isang tao? May legitimate, kung talaga mamamatay tao. Parang hindi na makapatay ulit, di ba? Pwede yun. Nasa Bible yun. Pero yung gumawa ng mabuti, na hindi siya nagpabayad, gaano kabuti si Jesus, napakabuti. Tapos papatayin pa. So, anong lesson dyan? Again, ingat kayo. Pag maglilingkod kayo sa Diyos, hindi natin kaya. Pero, sumusunod ka sa Diyos, persecute ka, ang protection mo rin galing sa Diyos. Amen? Kaya again, since hindi nag-pray, sige na nakakaalam. Pero ako, pinag-pray ko rin kayo kasi alam ko na hindi basta-basta laban. Kung nakakalimutan nyo, huwag kang kalimutan. Amen? Because he had done these things on the Sabbath day. Inuulit pa. So, di sinabi na inggit. Pero yun na rin yun. Parang dinisregard nila yung bagay na importante dito sa mga Hudyo. Uy, Sabbath day. At hindi na tinantanan, kung alam niyo yung kwento dito. Isa yan sa mga nanggigilaiti itong mga to. So another lesson, huwag kayo magtaka minsan. Again, di tayo laging pumapatol din. Kung di naman kailangan, huwag yung kailangan patulan. Pero dapat ine-expect nyo na yun. Paglingkod ka ng Diyos, sinong pinakakalaban natin? Yung mga anak ng demonyo. Pansinin nyo yan. Makikita nyo yan. Kaya huwag nyo rin i-assume na lahat anak ng demonyo. Huwag naman ganun. Kaya subukan mo lang, paglingkuran mo lahat ng kayang paglingkuran. Pero sa the back of your mind, diba, nag-pray ka lagi, Lord, protekta mo ako. Kasi may mga ganitong klase ng tao. Naaral natin to from the Bible. Gusto siyang patayin. Sa panahon natin, kung di man patayin, slander or character assassination. Hinahanapan ka niyan. Ito ngayon, nakapublic tayo ngayon. Kung may galit sa akin, ito lang yung kailangan nila. Recording, ito yung sinabi niya. Di ba? Babalik ta rin niya. Iba, babalik ta rin. Puputol-putulin. Ito yung sinabi mo, di ba? Ganyan ang labanan. Ang title natin, bakit naman pinag-aaralan natin itong mga ganyan tao para makaiwas tayo? Ang hirap po nung ito, naalala lang si Sisi, puro ganun na message nila. Gusto mong tingnan natin. Ay, kaya bante, parang puro ganun eh. Doctrine tayo kasi. May ba ang CCF? YouTube. Parang mga drama, ata itong mga to. Why isn't God answering your prayers? Can God still change my life? Walang doctrine eh. Worship with us live. Yun na yun. God's extraordinary grace. Experience our extraordinary God by faith.
Ang dami na lang ano ngayon. Oh. How do we bounce back from the failure? Parang self-help lang. Eh, may baka pakinabang kaso. May bumabanat ba sa mga Hudyo ngayon? Bihirang-bihira. Eh, wag naman tayo masobrahan din. Pero, kailangan ito sabi sa Bible eh. So, wag din tayo maging para mga Hudyo, matigas ang ulo, nasa ibang, ang term natin nito, legalistic. Pag nakipag-usap-usap kayo dyan, research, isa yan sa mga paulit-ulit na term na maririnig nyo. Kaya dapat alam nyo yan. Ngayon, yung iba, ikaw yung sasabihan ng legalistic. Eh, yun ang matindi doon. Ako may nagsabi sa akin, self-righteous ka naman eh. Wala pa nga akong ginagawa eh. Yung iba kasi nile-label ka naman para ikaw yung matakot. Alam yung label? Ganyan ka no, ganyan ka no. Paano mo nasabi? Basta ganyan ka. Ingat din doon, no? So, maraming form ng kasinungalingan. Kaya inaaral natin lahat, di natin gagawin ha. Makaiwas, alam natin kung saan tayo puposisyon. Kung ito yung pinapagawa sa atin ng Diyos, tapos bablocking ka lang nila, gagamitan ka ng anong device, hihinto ka na, hindi dapat. Amen? So yan, so legalistic, legal, sunod-sunod sa Bible, basta mahal mo lang yung ano mo. Diba, ganyan, masyado na generalize. Huwag mo na sabihan, basta magmahalan na lang tayo, di ba? Di ba? Define na ito, kailan lang sa headline, gano'n ang mga sinasabi ni Pope. Tsaka mga sisir. Si Mother Teresa, yan pala, namura ako kanina eh. Tsaka yung santo nila na kalbo dito. Nakita kayo ng gano'n, kakalbuhin mo yung dito mo, tapos titira mo dito. Ba't nila ginagawa yun? Feeling nila banal sila eh. Oo, yung totoo. Eh, sinabi na nga sa Bible na huwag mong aahitin yung ulo mo eh. Walang alam sa Bible. Anyway, sana pinagpala tayo. Amen? Amen. Napakasimple lang nito. Umiwas tayo dyan. Alamin natin kung saan tayo posisyon, kung sila ay legalistic. Huwag mong agayahin. Pangalawa, kung matutulungan mo sila, pwede sabihin, ba't pinapansin mo? Diba? May time na nag-soul winning ako, napansin ba? Ano ang pangalan ng church nyo? Ang Iglesia ng Soriano. Nag-soul winning ka, huwag mong sagutin mo to muna. Anong pangalan ng church nyo? Kung Sabadista yun, ito naman nasabihan nun. Kailan kayo nag-worship? Sunday o Sun God yan. Napapansin yung walang kwenta-kwenta. Maliit na bagay, yung malaking bagay, importanteng bagay, nilalagpasan. Eh, ba't pati CCF, tinitira mo? Ganun din, may malaking bagay na nilagpasan yan eh. Ano nilagpasan nila CCF? Sino nag-send sa kanila? Wala, yung mga businessman. A group of 15 businessmen tinatag ang church ng CCF. Ganun pwede pala yun? Ginawa nga nila eh, pero hindi legit yun. Amen? Hindi legit yun. Tapos ngayon, pambida-bida sila ngayon ng ganito. No God to Israel and prophecy. Ngayon pala nakita to ah. Zionist din ba ito si Peter Tanch? Hindi ako magugulat. Zionist din. Ayan, maraming mga Zionist na ano. Experience are extraordinary. Yun na naman. Anyway, kasi yung nakausap kong sa Riverview, si Ate Josie. Yan, CCF. Minsan po CCF kami. Naku po, ano pong Bible nyo? NIV po. Eh, ligtas na eh, di ba? Ilang beses yung tinanong. Save na. Okay, salamat po. No? Mabuti ang Panginoon. No? Mabuti talaga. Ano ginagawa nyo na po ngayon? Ayun nga eh, gusto ko sana pero busy. Tayo na punta doon. Anyway, kaya lesson, huwag tayong papadala sa mga legalist. Eh paano pag binansagan ka? Tingnan mo rin. Baka nagiging legalist ka rin talaga. Amen? Sa mga Baptist na lang, minsan tayo naging legalist minsan.
Yung pag sinabing King James lang dapat ha, legalistic ka naman eh. Ba't di pwede NIV? Bible din yun ha. Meron bang Bible na mali? Ayan. So, hindi legalistic yun. Pwede mo sabihin, pero tama. Sa tamang bagay. Okay? Ay, dapat nakapalda. Again, yun ang sabi ng Bible. Amen? Legalistic ka naman eh. Ikaw, sumusunod ka ba sa Bible o hindi? Nasa yun. Hindi kita pipilitin. Sana nakuha, at least yung nakuha niyo po ngayon, yung definition legalistic, legalism, and then yung saan applicable, saan hindi. At especially yung glaring na bagay dito, miracle, hindi nakita, ang nakita, isang maliit na bagay. Sabi nga nila, another term dyan is, majoring on the minor and minoring on the major. Naintindihan mo yun? Kaya nga may minor, may major. Kaya major yun, mas importante yung major nga eh. So, pero importante rin yung minor, pero mas importante yung major. Iwasan nyo na pagbalik ta rin yun. Amen? So, magiging legalistic tayo na sa maling bagay. Okay? Yan lang muna. So, ang ganda ng John 5, no? So, mayroon pa tayong 2 weeks. So, again, ano natin dito, lalo natin nakikilala si Jesus. Amen? Yan ang mga, sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita. I pray na kayo pala sa amin, sa aming anniversary. And even sa series na ito, Lord, sa inyong salita, sa John, Book of John. Kung saan, Panginoon, nakikita namin yung contrast ng inyong turo sa mga sikat na mainstream Christianity ngayon. I pray na, of course, yung tama, i-take namin. Pag malinaw na mali, Panginoon, ipaglaban namin yung katotohanan, malinaw sa iyong salita. At banggit kanina, Panginoon, magtira kami ng lakas, Panginoon, sa pakikinig, mag-awit sa inyo, Panginoon, manalangin. Ibang bagay, Panginoon, na hindi namin hawak or medyo hirap kami, Lord, hindi namin agad-agad na mystery yung aming sitwasyon. I pray kayo pong tumulong sa amin sa mga nag-aaral, nagtatrabaho, Panginoon, relationship problems. Tulungan niyo pong bawat isa. Kami po yung magtitiwala lang sa inyo. Nakita natin, dinadaan namin lahat ng doctrine at ng salita nila dito, prinsipyo. Naniniwala kami, Panginoon, na mas makakalaban kami, Panginoon, sa paglilingkod. In fact, maalam namin yung salita. Ibang bagay na hindi namin masyadong control, Panginoon, eh, kayo po yung control, tulungan ng pang bawat isa. Salamat po, Lord, again, ang anniversary, di madlangan, Pastor Padua, maging pagpapala siya, ganoon din kami sa kanya, Pastor Ortega, walahin yung buong linggo na naman. Yung mga may pasok ng linggo, Panginoon, I pray, consider, pagpaalam, Panginoon, paglaban ninyong kalooban, yung mula lahat. In Jesus' name we pray. Amen.